guys! Welcome to my channel. Bali, first time kong mag-vlog dito sa YouTube, so medyo nahihiya pa ako. Ganyan. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung journey ko sa pagsusulat. Yun, kung paano ako nagsimula hanggang sa nandito ako ngayon sa YouTube. Yan. So, nagsimula akong magka-interest sa pagsusulat nung high school ako. Ayan. Tapos, ang hilig ko na kasi nun yung mga essay, yung mga mahahabang, yun nga, yung essay, ganyan. Tapos, pag may mga scratch notebook ako, pag may mga naiisip akong eksena or isinusulat ko dun. So, uso pa nun yung mga pocketbook. So, nagkaka-idea ako dun. Tapos, sinusulat ko siya sa notebook. Susulat-sulat lang nun. Mga short stories lang. Kung ano-ano lang. Tapos, yun, hanggang sa nakakabuha ko, yung ibang notebook nasa akin pa. So, pag naiisip ko yun, nakakatuwa lang. Then, nag-college ako, nagsusulat pa rin ako, pero hindi ko na masyadong natututukan kasi, yun nga, nag-aaral ako. Nag-start ako magsulat ng, yung buo talaga, yung buong story, nung mga nasa 21 na ako. Nagtatrabaho na ako nun. So, nag-try akong mag-submit sa isang publishing, yung MSV Publishing. Bookware Publishing. Tapos yung pinapublish nila ng mga book, yung MSV stories nila. So, nag-try ako doon, ang pa nun, uso nun, typewriter. Yan, itatype mo siya sa bond paper, tapos yung manuscript. Tapos, ipapasa mo sa publishing nila, naka-typewriter pa yon. Nakailang pass rin ako doon, kaya lang, nare-reject. So, siguro mga 3 manuscript or hindi lang. Tapos, ang sabi sa akin ng editor nun, tinanong niya ako kung may experience na daw ako. Sabi ko, ano po experience? Sabi, basta experience sa pagiging babae, ganyan. Kasi parang nene pa kasi yung pagsusulat ko nun eh. So, marang inosente pa. Sabi ko, wala pa po eh. So, kaya ganun pala yon. Ewan ko kung bakit, sabi nila. Tapos, parang hindi naman ako pinanghinaan ng loob nun. So, diretso pa rin ako sa pagsusulat hanggang sa yung typewriter na punta na sa computer. Dati nagpupunta pa ako sa computer shop. Doon na ako nagta-type. Tapos nakita ko yung sa likod ng pocketbook ng PHR. Yes po. Na-interrupt. Kasi nandito ako sa salon ngayon. So, ako muna yung tao. May dumating na customer. Ayan. Ayun, nasa na ba tayo? Yun nga, pasensya na kayo, medyo nahihiya pa ako eh. Yun nga sa Precious Hearts. So, ang uso pala dati nun ay pocketbook. Yung kabataan, ganyan. So, high school pala nagbabasa na ako ng mga pocketbook. Tapos, nagpasa ako ng isang beses sa manuscript via email. So, hindi na kailangan magpagod sa pagtatype. Mag-i-email ka na lang sa kanila. Bali, ang required word count nila ay nasa 21 to 23,000 word counts. At least 10 chapters. So, maiksi pa yun. Tapos, yung unang try ko, reject. Oh my God. Teka lang, may tumatawag. Oh my God! Ayan. So, yun nga, yung unang try ko, reject sa Precious Hearts Romances. So, nag-try pa rin ako, hindi ako sumuko. So, yung second try ko ng manuscript, nag-send ako ng manuscript, ayun, pumasa. So, tuwang-tuwa ako. Nung na-receive ko yun, nandun ako sa work ko, nagtatatalon ako sa hallway ng company kasi sobrang saya ko. Magiging writer na ako. Ang title ng unang published book ko sa Precious Hearts ay Paano ang Tayo? Way back 2010, 2011 yata yun, mga ganon. So, syempre,
Ang Precious Hearts nga pala dati ang pinakamataas magbigay ng payment. Pero secret na yon. Mga writer lang nakakaalam sa PHR yon. Tapos, syempre tuwang-tuwa ako, mas lalo akong na-motivate sa pagsusulat. Habang nagtatrabaho ako, nagsa-sideline ako sa pagsusulat. So, bali, nakailang published book din ako sa PHR. Siguro mga 5. Tapos, yung 5 yun yung 4 yata doon or yung 3, parang magkakadugtong siya, magkakaibigan. So, yung unang publish ko, yung Paano ang Tayo. Baka wala na yun sa bookstore. So, yan, makikita nyo dito. Yung cover niya, yung mga cover ng ng libro ko. Tapos, ilang beses din ako nag-submit doon, siguro hindi lang 10 o 15 na manuscript. Mas marami akong reject. Yung pakiramdam ng pag may feedback na, 2 weeks to 3 weeks yung feedback, mag-i-email sila. Tapos, kumakabog lagi yung dibdib mo kasi inaabangan, pinipintahan ko lagi kung ano yung unang lalabas, kung return, revise, or approve. So, pag revise, may chance ka pa na i-revise yung story mo, pwede pang ma-approve yun. Pero depende pa rin. Kasi ang alam ko, 3 editor ang dadaanan sa Precious Hearts bago pumasa. O kung una, pasado sa isa, pangasado sa pangalawa, parang ganun, hindi ko sure. Tapos, so yun, nagdire-diretso ako. Tapos, ilang beses akong na-broken heart sa Precious Hearts kasi yun nga, mas marami akong reject. Pero, masayang-masaya pa rin kasi nakailang publish ako doon. Hindi biro ang Precious Hearts lalo na pag-publish author ka doon, di ba? Tapos, mga 2016, 14, 2015 or 14, tumigil ako sa pagsusulat kasi parang na-broken hearted ako. Yon. So, parang biglang hindi na ako naniwala sa love, sa romance, ganyan. Parang, Tapos pag nagsusulat ako, sinusubukan ko magsulat noon, namamalayan ko na lang. Dumidiin na yung pagtitipa ko, yung pagtatype ko, parang nagagalit na ako, wala akong maisip na magandang isulat. Parang puro negative. Parang wala na akong maisip na magandang isulat or isulat na dialogue ng hero, ganyan, parang puro kalokohan lang yan. Tapos naisip ko nun, niloloko lang tayo ng mga writers na yan. Pinapaasa lang nila tayo. Hindi naman totoo yun sa totoong buhay. Wala namang ganyan. Ganon. Tapos, tinatry ko pa rin naman. Pero talagang hindi kaya. So, siguro talagang hinahabol ako ng spirit ng pagsusulat. 2017, 18, ganon. Nag-try ulit ako. May pumasa. Pumasa siya. May isang pumasa ulit. Kaya lang, hindi na na-publish. Hindi ko alam kung bakit. May mga story ako na na-approve, pero hindi na-publish. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, kasi parang, siguro kasi nauuso na ngayon yung story sa mga platform, ganyan, sa internet na, parang, yan, sa Wattpad, sa Dream, Yugto, Good Novel, o kung ano pa man yung platform na pwedeng pagsulatan online. Tapos, yun, parang nasanay kasi ako sa publishing. Pero ipinush ko pa rin yung pagsusulat. Naghanap ako ng platform na pwede kong pagsulatan. So, nagtanong ako sa isa kong kapwa-writer na nagsusulat din sa Precious Hearts dati, kaya lang hindi ko alam kung may na-publish. May mga approved din siya, kaya lang parang hindi na-publish. Si Winnie Rose. Hi Mars! Winnie Rose Ibanez. Yan. So, sinabi niya, in-endorse niya sa akin yung Dream. Yung si Dream. Sabi niya mag-email daw ako sa ganito. Tapos nag-email nga ako. Tapos ang nag-reply na sa akin nun si Ma'am Jeya. Hi Team Jeya.
sa Dream. Ayan. So, si Ma'am Jaya, siya na yung naging editor ko sa Dream. Yan, nagsusulat na ako sa Dream. Tapos, yung unang story ko pa nga doon, yung My Secret Admirer. Parang pa ako eh. Parang ayoko pa siyang ituloy nung una kasi nasira yung laptop ko. Tapos, ang hina-hina ng internet nung time na yun, puro bagyo, hindi ako makapag-update, ganyan-ganyan. Pero in-encourage ako ni Miss Jaya. In-encourage na ako, sayang naman, ganyan, approve na yung story. So, dire-diretso na daw. So, lumakas yung loob ko. Hanggang sa, yun, nagdire-diretso na. Nakailang approve din ako sa Dream. So, malaki ang pasasalamat ko sa Dream kasi malaki rin yung kinita ko sa kanila kahit papaano. Compare sa ibang sikat, syempre, kumita rin naman na talaga ako. Malaki ang naitulong ng Dream sa akin. Nakabili ako ng cellphone, laptop, ganyan. Tapos, ano pa ba? Ayun, so, netong hanggang sa anuhan ko na mag-full, mag-full-time writer na lang. Kaya lang, nung nag-full-time writer ako, nagkaroon naman ng changes si Dream. So, nawala yung mga dub, nawala yung bonus, sa ranking na lang. So, nakapasok naman ako ng isang beses sa ranking. Kaya lang, ngaragan talaga. Tapos, dumating yung time na nito lang 2023, nagkaroon ng problema, sunod na problema, ganyan. Tapos, natigil ako sa pagsusulat. Nagkaroon ako ng sakit. Na-diagnose ako may anxiety. So, nahirapan ako magsulat. Pero, gustong-gusto ko pa rin talaga magsulat. Kaya lang hindi ako makapag-focus. Kaya, tigil muna, pahinga muna. Pero ngayon, bigla kong naisip, sabi ko, para hindi naman ako masyadong mahirapan, hindi ako masyadong mangarag, tapos mabasa pa rin ng mga tao yung mga gawa ko, nang hindi nangangarag, papost ko na lang dito sa YouTube. So, nagka-idea ako na sa YouTube na lang ilalagay yung mga sinusulat kong stories. So, ayun. Ako po si Dessa, Odyssey. Sana suportahan niyo po ang YouTube channel ko, Odyssey Stories. Diyan na po ako magpo-post ng mga sinusulat ko. Sana po magustuhan po ninyo. Ayan. Thank you. Bye-bye.